What's up mga kababayan? News that matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panoorin itong mga nagbabagang balita. Grabe mga kababayan, nabalita sa international news itong 2025 kurakot budget ni Tambalos Romualdez mga kababayan na ngayon hindi lang tayong mga Pilipino ang may alam na kurakot ang ating gobyerno kundi pati na ang mga karatig bansa natin. Grabe naman talaga. Na ngayon nagsalita ang international banks na malabo na magkaroon ng mga foreign investors ang bansang Pilipinas dahil sa ginagawa nga na paglulustay ng pera ng kaban ng bayan nitong bangag na administrasyon. Hay nako, na nakakayang isipin mga kababayan na ang IMF pa ang nag-warning dito sa bangag na administrasyon na tigilan na ang korupsyon na kanilang ginagawa. Pero bagong lahat mga kababayan, huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga mga kababayan, tunay nga na wala tayong may pagmamalaki sa mga dayuhan, lalo na sila na mismo nababalitaan nila kung gaano katalamak ang nakawan sa loob ng gobyerno. Nadagdag pang balita mga kababayan na ang FGF ngayon ay nag-meeting ngayong araw dahil sa may pinaplano sila sa January 6, 2025 na kanilang kakalampagin ang mga kongreso na nauupo. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, heto na ang buong video. Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang isang nakakahiyang pangyayari sa ating bansa. First time in history na nangyari ito. Okay. Dito sa post ni Crisette Laureta Chu, posted 3 hours ago. Title niya is, Ang Tanga ng Gobyernong Ito. Not just as leaders, but as human beings. Okay, sabi niya, ipapamudpod sa mga naka-braces. Ngipin na yung brace ay ngipin. Ipapamudpod sa mga naka-braces na nagbabakasyon abroad ang AKAP money, tapos uutang ng 629 billion. Naku po! Yung budget ng ayuda this year na pinamimigay kung kani-kanino na nag-mall tour pa yung mga TAN-GA, 500 billion uutangin ulit kasi nag-deficit. Okay, yung napanood kong programa ni Ted Filon kahapon, for the first 11 months for this year, it was announced by Department of Finance, 1.2 trillion ang deficit ng ating gobyerno. Ibig sabihin, mas malaki yung ginastos ng gobyerno kaysa yung income. Kaya yung deficit na 1.2 trillion pesos, sigurado utang yan. Ayuda, dagdag ni Crisette, Puro na lang ayuda utang. ng 500 billion. Uutangin ang 629 billion sa domestic loans. Di pa kasama dyan yung mga utang sa World Bank. Ulitin ko, 1.2 trillion ang deficit. So yun ang uutangin ng gobyerno. Ang TAN-GA, ang basic ng problema. Ito, napakagandang illustration. Ikaw ba, kung wala kang pera bilang tao, ipamimigay mo ba sa iba ang konti na meron ka? O siyempre, hindi. Diba, naghihirap ka na nga, tapos pamimigay mo pa, di ba? Tapos, aasa pa sila na magkakaroon ng continuity through Martin Romualdez. Asa pa tong Martin maging presidente. Obvious na bonding, walang alam. Never ba tinuruan humawak ng pera ang mga Marcos Romualdez nung bata pa sila? Isipin nyo yun mga kababayan, ngayon pa lamang na House Speaker siya ng lower house, ganyan na kanyang ginagawa. Paano pa kaya kapag siya ang maupong presidente sa taong 2028? Di lulubog na lang tayo sa kumunoy mga kababayan na puro na lamang utang ang kanyang gagawin habang tayo naghihirap sa kung paano bayaran ito. Napakakapal naman ng ambisyon nitong si Tambalos. Pasalamat kayo, mayayaman ang mga tatay nyo na nagnakaw sa kaban ng bayan, because if you had to live life from zero and started from scratch, you'll die penniless.
mga tan-GA, nakakagalit. Utang ng utang, tapos ayuda ng ayuda. Tapos, ito na, first time in history na narinig ko ang International Monetary Fund. Tinuturuan ang leaders natin mag-manage ng pera. Ako, 65 years old na ako. Mula nagkaisip ako, ngayon ko lang narinig ng International Monetary Fund nakialam na sa fiscal management ng ating bansa. Ano yung pakikialam? Ano yung ang IMF po nagbabala na sa ating gobyerno na yung 75 billion pesos na kinuha ng gobyerno sa Land Bank of the Philippines at Development Bank of the Philippines na ginawang initial capital sa Maharlika Investment Fund o Corporation, nag-advise na. Ito na nga, nakialam na. Tinuruan na ng IMF ang gobyernong ito, ibalik nyo yung pera dahil delikado yung bangko ninyo. Bangko ng tao yan. Baka mawaldas. Ganun. Mabuti pa ang IMF may malasakit sa atin, may malasakit sa Land Bank at DBP. Kaya nag-advise siya na dapat ibalik na yung 75 billion. Eh, ang gobyernong ito, wala, tahimik. Ano na ang nangyari sa 75 billion? Pera ba nila yan? Hindi, pera natin yan. Sila lang ang nagmamanage. Kaya ito yung sinasabi ni Crisette Laurita Chu, first time, nakakahiya. Tinuturuan na tayo ng International Monetary Fund sa fiscal management. O, Maharlika investment pa lang yan, ha? Iba pa yung kaguluhan sa budget. Na for the first time, again, 65 years old na ako, ngayon lang, na nakikialam ang mga retired generals ng Philippine Military Academy. Sana talaga kumilos na, General Macanas, maparetired man junior o senior dahil kayo lang din ang pag-asa ng taong bayan sa kung ano magiging kinabukasan ng nakararami. Napahintulutan niyo pa po ba na umabot na 6 na taon na ganitong maang mangyayari na baka sa susunod na presidente at kung pala rin si VP Sara ang maupo, baka mahirapan tayo sa pag-unlad sapagkat binabayaran pa ang mga utang na winaldas no at ninakaw nitong bangag admin. Grabe, wag naman sana. 112 generals plus civilians nagperma sa isang open letter sa Pangulong Marcos urging the president na ibalik yung approved budget ng BICAM, ibalik para i-review dahil hindi na maganda yung direksyon ng budget ng ating gobyerno. So yun, nagkakaluko-luko na ang ating budget. Sabi ni Professor Cielo Magno, the worst budget in the history ng ating bansa. Sabi ng isang budget expert, kalimutan ko yung pangalan, in-interview siya ng ANC. Tawag nga ng taong bayan sa 2025 budget, General Macanas, kurakot budget nila Tambalos Liza Bongit. Ganon din, the worst budget na nakita niya sa loob ng maraming taon. Ito ng budget for 2025. Kaya ano na ngayon, nag-o-overtime daw ang Malacanang. Nagre-review kunuhay kasi pipirman ng budget ngayong December 30. So ano ang aasahan natin sa budget na yan? Hindi naman pwedeng dagdagan. Ang pwede lang is line veto, yun lang. Hindi disapprove. Example, AKAP. Yun ang isang contention. 26 billion AKAP, siningit. Kaya ba ng presidente na ibeto? Tingnan natin. May napanood akong news na nanganganib na mawawalan ng aliado si Pangulong Marcos sa Kamara sa kanyang plano na mag-line veto. Pag line veto niya yung AKAP, maraming matutuwa ako, sasaludo ako, pasasalamatan ko ang Pangulo pag i-veto niya yung AKAP. But ano sa tingin nyo? Kaya ba niyang gawin? Let us to see. It remains to be seen. So, sana, balik tayo sa topic, sa Maharlika Investment Fund. Sana ibalik na
sana makinig ang ating gobyernong ito na ibalik na. Although, ito, may pahayag ang palasyo, may pahayag ang land bank, huwag daw tayo mag-alala. Dahil nandyan daw yung pera. Eh, anong ginagawa ng pera? Hindi daw nawawala. Eh, kung hindi nawawala, eh bakit? Wala man lang periodic report ang tungkol sa Maharlika. More than 1 year na. Ano na? Walang investment, walang proyekto. Anong nangyayari? Sinisweldohan lang natin ang mga executives ng Maharlika Investment Corporation. Ang lalaki pa naman ang sweldo. Hayay sila. Eh, ang taong bayan naghihikaos. Halos walang maibili na ng pagkain. Tapos, wag lang tayo mag-alala. Kalokohan naman yan. Ibalik nyo na yung pera kasi baka mawala pa. Wala na kaming tiwala sa Maharlika Investment Corporation na yan. Na ang tanging nagawa lang after more than 1 year na pag-establish, logo at saka opisina. Yun lang. After that, wala na. Yung pinagmamalaki ng gobyernong ito na yun daw ang mag-aahon sa kahirapan ng Pilipinas, yung Maharlika, wala na. So, sinong dapat sisihin? Yung Maharlika na yan. Yung dalawang matatalinong congressman. Congressman Sandro Marcos and Congressman Martin Romualdez, sila ang may panukala sa Maharlika Investment Law. Pinirmahan din ng presidente, pinagmayabang na dami daw mag-invest. Nasaan na ngayon? Ninakaw na yan. Yun na, nakakaya dahil first time in history na pinagsabihan na tayo ng International Monetary Fund, ibalik nyo na. Oh, please lang, ibalik nyo na bago ito mawala. At dito sa video na to mga kababayan, ating panoorin no, itong ginawang pagtitipon ng mga FGF, no, kasama sina General Guidado, General Enrique, General Bukay Metran at iba pa, na sa January 6 may isinisiguang di umanong mga ito upang kalampagin ang bangag na administrasyon. Ating sabay-sabay na panoorin to mga kababayan. Tapos, alina na. Kaya yung FGF na buhay, parang at that time sa ito na, nakita namin yung Commander Buhay. Ano yung mga bibigyan ng bayani? Why will we allow yung mga namatay na ito? Bibigyan ng bayani. Ay, kumangon din ako. Pangon! Pangon! Oh, gabi na rin tayo. Sino? Pangon! Ay, kumangon din. Kaya, why will we allow na yung alaala nitong mga namatay na bayani? Go down the drain. Kasi hindi tayo nakita. Kaya pinag-pinag ako. Pero, luwit yung sitwasyon. Luwit. Isa lang naging alaban, yung nangyayari, korupsyon, yung droga, yung abuso. Ayuda. No? Ayuda, komunista. So, yun yung mga issue na hindi natin pwede takasan. Nung nasa namin, para safe tayo. Neutral. Wala pa kailang OBPN, wala pa kailang Duterte. Neutral. Finish ko ang pamilya natin. Pamilya. Baka tayo handa. Tingnan, kaliwa ka. Meron rin squad. Pati na. Ito. Siya. Naging isa. Naging tatlo. Pagka naging apat, dalawang squad na. Ito. And then you are now commander. Ganon. FGF. Okay. Uy! 180,000. Hindi nyo muna kumula. Congratulations, FGF. 180,000. Tapos na. Neutral na kami. Internal sa mundo. Tinawagan kami. Ako mismo tinawagan. Yan na ganyan ang gusto namin i-board. Na yan, tutulong kay BBM. In the event na magkagera. O in the event na kailanganin. So, naisip na yung intention. Wala. Kaya sabi ko, sa kami ni Commander ko, huwag tayong ganun. Talagang serious tayo, pamilya. Hindi, deliver sa isang tao. Nakikita tayo, pamilya. Dahil sa neutral, hindi tayo pinapansin. Uy, 400,000 na. Tapos may 1 million na. Uy, 2 million, 5 million. Kaya ang problema nila, tumami tayo. Hindi tayo magalaw. Nagbitaw ang salita. Ang sinong bang FGF, commander o miyembro na gagalawin ninyo, magtitiglara ako ng revolusyon. Sige, subukan nyo. Subukan nyo. Patulan nyo kami. Patulan namin kayo. Hihiwalay na lang. Kaya nga ngayon, walang kaso eh. Hanggang ngayon, walang ano. Hanggang ngayon, walang... Pero kasi hindi demanda, pero matinatapos nyo. Kasi na, ayaw nila tayo. Kasi pagka nagalit tayo, baka nga, ngayon ano? Sino ba
At dito sa video na 'to mga kababayan ay ating pakinggan 'no, itong si Attorney Trixie Angeles na kung saan ay binutata nga niya 'no, itong Coraco 2025 budget na pipirmahan sa 30 ni Bongbong Marcos na kanyang binutata 'no, na ang galing nilang magpaayuda. Pero 'pag oras na ng sakuna at kailangan ng budget, wala silang mailabas-labas. Grabe naman kamangmangan niyan, Bongbong Marcos. Kung kaya naman sabay-sabay nating panoorin 'to mga kababayan. Maaari siyang mag-veto. Pero pwede ba siyang magdagdag? Dahil ito po ang malaking kagamahan na sinasabi niya nung nakita niya ay parang hindi tama daw ang budget na ito at taliwas daw sa saligang batas. No, this falls under the category of no Sherlock. Diba? Hindi ko masabi yung buong kasabihan. Pero parang, hello Captain Obvious, oo naman. Ay, unang-una, tama ba ito sa pag-prioritize sa edukasyon? Binawasan mo pa ang budget ng edukasyon at nilagay dun sa naglagay ng additional sa DPWH na hindi naman nakasumite ng mga plano para dito. Bago po kasi ina-approve ang mga appropriations for very specific projects, dapat sinusumite din yung projects na yon. Dapat may specificity ang mga programa na yon at nakalagay doon kung bakit ganitong amount ang hinihingi. Meron bang ganon? Basta na lang nagdagdag. Dahil ang nasumite ng mga dokumento ng DPWH ay hanggang 900 billion lamang. Saan nanggaling yung additional para maging 1.13 trillion ang budget ng DPWH? Yan yung binutata no, ni Ka Eric Celis mga kababayan na ang sobra di umano na 226 billion pesos nanakawin lamang ni Tambalos, no? Grabe. Hindi lang po yun. Matapos ang approval ng budget, kitang-kita na po or rinig na ng ating mga kaibigan na naandun sa Kongreso na umikot na po ang ilang kongresista na mayroong mga construction companies. At nagsasabi na nako, yung 30% ko dyan ha, ito akin yan, and so on. Naku, totoo yan. So, ano ba ang pwedeng gawin ng ating Pangulo? So aside from veto, he has a line item veto. Pero like I said, tax and appropriations bills lang po yun. Paano kung mag-veto ang presidente? Kung i-veto niya ng buo or kung i-veto niya ng buo or line item veto, pwedeng bumalik yan sa Kongreso. Remember, ulit, may kulang pa. So kung siya po ay hindi nag-action dun sa bill na nahulog sa kanya, of course for approval, kung hindi siya umaksyon within 30 days, the bill lapses into law. Okay? Wala siyang kailangan gawin at magiging considered as though he signed the bill. Ngayon, ano ang veto? Pagka veto, hindi pumayag ang presidente, kailangan isoli niya yung bill sa Kongreso, which means both houses, Congress and the Senate, at i-explain niya doon kung bakit niya binibito at ano yung kanyang basehan. Whether it is line item or the full bill, he has to indicate. Required ito ng saligang batas, yung communication. Kailangan i-communicate ng Pangulo yung mga dahilan kung bakit may veto na ito. Ano pang mangyayari? Well, kung committed ang Kongreso dito sa batas na ipinapasa nila na ito, they can take a vote on it. So two chambers voting separately need a vote of 2/3 of each chamber in order to do a congressional override of the veto. Meaning, kung hindi pumayag si presidente, gumawa siya ng veto, pwede pang pagbotohan yan ng bawat chamber ng Kongreso at kailangan ng 2/3 vote. Paano kung yung isang chamber 2/3, yung isa hindi? Hindi po ito makakapasa. And so, it is back to the drawing board. Ulitan yan. So, ulitin ko. Pag 30 days walang action, it lapses into law. Otherwise, the presidential veto goes to Congress. Paano kung yung veto ay line item lang? Ang pagbobotohan po ng Kongreso at ng Senado ay yung mga na-veto lang na provision. At kailangan pa rin ang 2/3 vote. So bakit ganito? Ito ay paraan para mag-check and balance lalong-lalo na sa isang batas na kasing halaga ng national budget for 2025. Sabi ni Sir Felizardo Simoy, watch QC, other than pagbubulsa, the MIF is also lost. MIF. Maharlika. Is also lost. Kaya nagsasagap ng pamalit pera sa GAA at GOCCs including PhilHealth. And how about Bong Revilla sa candidate to be chosen as VP if Sara is impeached? Whoa. I always thought it would be Chis Escudero or, maybe Congressman Martin Romualdez. But maybe they're trying not to be too obvious about it. So, it is also quite possible nga, the government kasi is so starved for funds. Kulang na kulang po ang pondo ng gobyerno. Kulang na kulang kasi nag-overspend sila. Nag-overspend sila because of the ayuda system. Again, it all goes back to that.
yung ayuda po na migay ang gobyerno ng halos aabuti ng 800 billion pesos. Assuming na totoong na ipamigay yon. Basta may 800 billion pesos tayo na kinuha under the 2024 budget and it is starving out our agencies. Ang mga ahensya ng gobyerno ay halos nagkaka-standstill dahil kulang ang pera para sa provision of services and other things to the public. Halimbawa, rescue and relief. Mantakin yung sabihin ng Pangulo na hindi pa natatapos ang taon, na kulang na ang pera para sa rescue and relief. So anong gagawin natin kapag nagkaroon ng disaster? Sasabihin natin dun sa mga tao, sorry na po, wala pong gasolina para dun sa mga rubber boats na mag-rescue sa inyo. Tiis-tiis na lang po tayong lahat until next budget season. Yikes. Di ba? May nagpaalala nga sa akin sa Facebook at ang sabi ay si Secretary Ralph Recto, kahit daw kailan, ang hirap, ang galing magpahirap. Siya din po ang author ng value-added tax na batas. On the promise na mag-shift tayo, either mag-VAT na lang tayo or mag-income tax tayo. And while this is not double taxation, it certainly is double burdensome on the people who are going to bear the tax obligation. Ay, nako. Ay, wala akong mapatulan na tol ngayon. Bakit kaya? Sabi ni Noel Manuel, aloha, I always follow your vlogs whenever I get a chance and inspired the way you make a point. Thank you for educating us all. Solid Duterte supporter. Sabi ni Halls, dapat po talaga wag muna magbayad ng buwis ngayon. Well, if you're going to call for civil disobedience, wala naman akong objection to something like that. However, it will work only kung marami. Well, let's say 100 billion tayo. Out of the 100 billion, sabihin na natin na 100 million. Sabihin na natin na 60 million ang nagbabayad ng buwis. Dapat significant number of that 60 million ang hindi magbabayad ng income taxes. Kasi yung VAT nandiyan na yan, built-in na dun sa purchase price. So, para maramdaman ng gobyerno. Kasi pag hindi nila naramdaman, mas malakas sila because they can go after you. And remember, non-payment of income taxes, if considered tax evasion, will be punishable by imprisonment and fine. Alam niyo kung magkano ang fine? 25% surcharges and 25% penalty. Which means you will be paying something like 50% of what you owe in taxes as penalties.